Okay, so welcome, no? So para sa video natin today, we are going to tackle about Java flow of control. So pag sinabi natin flow of control, ibig sabihin lang nito, we are trying to control the flow or the sequence of how our program executes. No, so tinatry lang natin kontrolin paano nga ba yung takbo ng program natin. So hindi ko na papatagalin pa kasi alam ko naman na pinapanood mo 'to kasi gusto mong matuto and gusto mong matuto ng mabilis. Okay, so let's start. So ngayon magfo-focus muna tayo kay Java selection statement. No, so pag sinabi nating selection statement, ano nga ba 'yan? Okay, so meron daw tayong dalawang selection statement kay Java. No, which is si if and si switch. So ano naman ang ginagawa natin dito? No, ang ginagawa nito, no, nagpo-provide siya ng ability para sa ating mga programmer na makontrol yung flow or yung sequence ng ating program. Okay, kumbaga tinutulungan niya tayo no na makapag-decide, no, mag-create ng mga decisions doon sa loob ng ating program. Okay, so unahin natin ngayon si if. Okay, so si if statement. So ano ba muna yung kailangan niyo malaman tungkol kay if? So si if statement, no, in Java serves as a conditional branch statement, allowing the program to follow one of two possible paths based on a condition. So, ibig sabihin, no, pwede na magkaroon ng more than one path yung ating mga program. So, kung natatandaan ninyo, before no or from previous weeks, no, yung ating program is naka-sequence structure lang. Ibig sabihin, linear and one path. Ibig sabihin, naka-ano lang tayo, no? Kumbaga, nakadepend tayo dun sa naunang process. After nung matapos yung isang process, saka pa lang tutuloy dun sa pangalawang process. Okay. So, ano pa yung kailangan natin tandaan kay if? So, kailangan din natin tandaan no, yung if statement always includes parentheses. Sa loob ng parentheses na to, dito natin nilalagay yung ating Boolean expression or yung ating condition. No? Typically, no, yung ating Boolean expression, ito yung mga ginagamitan natin ng relational operators. Kung naaalala, meron tayong si equals to, less than, greater than, less than equals, greater than equals, and not equals to. So, ang ginagawa natin, kumbaga, no, bago mo gawin yung isang action, bago natin i-execute yung isang block of code, no, or isang statement, no, chine-check muna natin, pasok ba siya doon sa condition? Okay? Magto-true ba siya sa condition na sinet natin? Okay. So, yun lang yung kailangan nating tandaan. Okay, and then syempre, no, kahit na ano naman yung ilagay natin, pwedeng boolean variable, pwedeng method, no, as long as, no, kailangan nagre-return ito ng boolean value. Pag sinabi natin boolean value, ibig sabihin true or false. Ngayon, tatanungin mo muna yung sarili mo bago ka tumuloy, no? Ito bang condition ko ay nasasagot ng true or false? If not, no, ibig sabihin, kailangan mong ayusin yung condition mo. Kasi kapag gumagamit tayo ng if or ng selection statement if, no, kailangan palagi nagre-return ng boolean value yung ating condition or yung ating boolean expression. Okay, so ano nga ba yung kanyang basic structure or yung syntax? So, basic syntax po ni if, meron tayong if na keyword, followed by parentheses, open and close. Sa loob, nandoon yung iyong condition or boolean expression. And then, pwede mo nang ilagay kung ano man yung gusto mong ipa-execute sa kanya or ipagawa sa kanya. Okay, so, let's try. No? So, gawa muna tayo ng ibang method para hindi sabog-sabog yung ating code, no? So, yung paggawa ko nga pala ng method is a custom shortcut. So, kung hindi kayo marunong, no, pwede nyo lang siyang tignan dito kay tools, kay options. Okay, ayan. And then, hanapin nyo lang kung same tayo ng IDE, kung magkaiba po tayo ng IDE. Okay, so possible na hindi nyo siya mahanap. So, ma'am, paano yan if hindi ako marunong gumawa, no? So, kung hindi tayo marunong gumawa, okay lang yan, no? I-type na lang natin. So, type na lang natin public static. So, palagi lang muna tayo mag-start with public, static, and void. Since beginner pa lang tayo, ay nag-start pa lang tayong matuto.
Okay, para hindi kayo mahirapang i-call yung ating method. So, palagi lang muna tayong public static void. So, pangalanan lang natin tong sample1. Okay, followed by open and close parentheses. Next, meron tayong opening curly braces. Enter para magkaroon ng kapartner. Okay, so nga pala, no, habang ginagawa ko itong video na to, mag-share ako ng mga ilang shortcuts, no? So, kung parehas tayo ng IDE, na naka-NetBeans ka rin, okay, pwede mo magamit itong mga susunod na shortcuts na gagawin natin. Okay, so let's say, paano nga ba natin bibigyan ng example yung ating if? Let's say, for example, merong pinagawa sa ating quiz. No? And gusto natin malaman, no? Pasok ba sa passing yung ating score? Okay, so pwede tayong gumawa ng example ng program na nagde-determine if yung score ba na in-input ni user ay pasok sa passing. So, simulan natin sa paggawa ng scanner. Okay, so itong shortcut na to, NewoTab. Okay, ginagamit natin siya to create a new object, no, dito kay NetBeans. So, para sa scanner malaking S. Okay, sa loob ng parentheses, ilagay lang natin system.in. Ibig sabihin yan is yung ating input stream, no? Kung meron tayong system.out para sa output, meron din tayong system.in para sa input. Next, yung ating scanner, kailangan natin siyang i-import. So, meron dito kayo makikita add import for javautil.scanner. Okay, ito po yung bumbilya na may pula, no? Yung bumbilya dito sa gilid, sa may line. Okay, so pwede nyo yan pindutin. Okay, or kung mas mahilig kayo sa shortcut, pwede rin naman nating i-press Control, Shift, and I. Okay, so Control, Shift, I, no, to fix import. Okay, so para ma-import na po kaagad. Okay, so Control, Shift, I. Okay, so na-import na natin ngayon si java.util.scanner. So, ito siya, no, makikita nyo dito sa taas. Okay, so next, gagawin natin, manghihingi lang tayo kay user ng kanyang score. Okay, so para naman makapag-out, SOUT, S-O-U-T, maliliit, tab. Or kung masanay kayo, pwede nyo rin naman i-type system.out.println. Okay, so hingi natin yung kanyang score. Okay, so para naman yung output, yung input natin is nakatabi lang, pwede natin tanggalin si ln, and ang gagamitin lang natin is yung print method. Okay, next, para makuha natin yung input, kailangan natin i-store to sa isang variable, no? Since ito, ang kukunin natin ay score, pwede tayong gumamit ng int, pwede rin naman tayong gumamit ng double. Okay, so para mas safe, no, let's say for example, hindi natin sure, no, kung baka yung score na ilagay ni user ay may decimal point. So, pwedeng ang gamitin na lang muna natin ay double. So, meron tayong double score equals, okay, tawagin natin si scanner, dot, okay, next, double, okay, and then, enter nyo lang kapag lumalabas na yung suggestion para mabilis kayo. Okay, so next, kailangan din natin mag-set. Ano nga ba yung passing score? No, so pwede natin i-set, double, passing. Okay, and then bigyan natin siya ng value. If yung quiz is over 100, no, 100 item. Okay, ang passing natin is magiging kalahati, which is yung 50. Okay, so ngayon, kung natutunan nyo na to, pwede nyo pa siyang i-improve. Pwede nyo tanungin kay user kung ano yung overall item, no, or yung total items ng kanyang score. So, ngayon, mag-focus lang muna tayo sa goal natin. I-try, no, kung paano nga ba natin gagamitin si if statement. Okay, so, punta tayo ulit. So, yung if statement daw is ginagamit, no, to decide, no, to help us make a decision. So, let's say, for example, gusto natin kapag pumasa siya, i-congrats natin siya, no? Congratulations, you passed. Yun yung gusto natin makita. Yun lang muna. No, yun lang yung condition natin. So, kapag wala, no, wala muna tayong gagawin. Dahan-dahan lang tayo. Okay, so ngayon, para makagawa tayo ng if, ilagay lang natin yung keyword na if. Okay, followed by open and close parentheses. Sa loob po nito is yung condition. Okay, so kung natatandaan, nabanggit ko kanina, usually yung ating condition is gumagamit ng relational operators. So, ibig sabihin, no, ano nga ba, paano natin masasabi na yung score ay pumasa? No? So, kapag yung score natin ay mas mataas or equal sa passing score.
Okay, so tama po, no? Kapag ka mas mataas siya or equal doon sa passing score, okay, that's the only time na pasado siya. So, pwede na tayong mag-south dito or mag-print out ng gusto nating gawin ng ating system if talagang greater than or equals yung kanyang score. No? So, lagay lang natin congrats. Oops. Okay, congrats. Okay, and then sabihin natin, you passed. Okay, so congrats, you passed. So, ngayon, kailangan naman natin siyang tawagin. Para hindi kayo mahirapan magtawag, no, pwede naman kayo gumamit ng control space, okay, para magbigay siya sa atin ng suggestion, no, kung ano ba yung gusto natin gawin. So, pag nakita niyo yung pangalan ng method, double-click na lang. Okay, control space. Okay, para lumabas yung suggestions. Kung hindi ba alala, let's say, di gumagana or walang intelligence yung IDE, para matawag natin yung method, kailangan nyo lang i-copy yung pangalan, no, mula dito sa naka-bold, naka-italic, okay, and then yung kasama yung parenthesis. Okay, so run natin siya. Okay, medyo babaan ko lang. Okay, so ngayon, nandito na yung ating enter your score. So, let's say, ang nilagay ko is 56. So, makikita nyo na i-congrats tayo ng ating program. Congrats, you passed, no? Kasi nga, yung ating nilagay na input ay pasok sa condition natin. So, ibig sabihin, kapag in-evaluate natin yung Boolean expression, ang value ng score natin is 56. Is 56 greater than equal to passing, which has a value of 50. So, true or false? Since nag-true siya, no, yung 56 is greater than equals to passing, gagawin niya kung ano man yung statement na kasunod ng ating if. Okay, so hopefully clear tayo dito. Okay, so one way lang siya, ibig sabihin, no, kapag ka nag-true, saka lang tayo makakakuha ng output. Let's say, for example, no, hindi siya nag-cut doon sa passing score, no, nilagay niya 20. Okay, so kung nakita nyo, wala tayong nakuhang congratulations. Wala tayong nakuhang message. Okay, ang nakita lang natin is been successful. So, ito po yung if statement. Okay, so, pwede pa natin yan i-enhance or i-improve. Let's say, for example, paano kapag ang nilagay niya is 200, no? Which is mali na, no? Kasi ang ating total items lang para dito sa program is 100 items. So, kung nilagay niya 200, ano mangyayari? No, maipapasa niya pa rin. No, so, pwede natin yan ma-fix, no, using yung ating logical operator. Pwede tayo maglagay ng logical operator. So, ngayon, tingnan natin kung ano ba yung pwede natin i-improve dito. Pwede natin siyang i-limit. No, usually kapag gumagawa tayo ng range, no, ibig sabihin meron kang starting value and end value or endpoint, no, ang gagamitin mo is yung logical operator and. Kasi ibig sabihin, kailangan between two values yung makuha mong input. No, kapag ka naman naglalagay tayo ng mga palayo, no, let's say for example, negative numbers pababa, no, and over 100 pataas. Ang ginagamit naman natin usually doon ay logical OR. So, para dito sa example natin, gamit tayo ng logical AND. Okay, gawa tayo ng condition. Kapag si score naman ay dapat, para ma-deem natin siya as valid, no, kailangan less than equal to 100 lang. Okay, ngayon yung ating system.out, kung hindi kayo nagagandaan sa itsura niya, pwede nyo siyang ibaba, no, dito sa baba. So, okay lang yan. So, i-run natin siya. Okay, so this time, pag naglagay tayo ng 101, 101 yan. So, wala na tayong makikitang upass kasi invalid naman tong nilagay niyang input. Okay, so kung siguro yung iba sa inyo is familiar na sa if-else or sa if statement, nagtataka kayo kung bakit hindi ka po gumamit ng curly braces. Okay, so, ang hindi paggamit ng curly braces ay nakadepend po sa kung ilan yung statement na gagamitin mo. So, para dito sa example natin, isang statement lang yung ginamit natin. No, so, therefore, hindi naman tayo nire-require ni Java na gumamit ng curly braces. But, para conventional tayo or para mas best practice yung sundin natin, kahit na isang statement lang po yan, no, recommended na gumamit pa rin tayo ng curly braces. So, gumamit pa rin tayo ng curly braces, sanayin natin sarili natin na gumamit ng curly braces.
So, maglagay tayo ng curly braces. So, kung makikita nyo, kailangan yung curly braces natin, yan, nasa dulo ng if, nasa dulo ng ating condition, and after nung ating statement. So, para ma-check po natin kung tama lahat ng ating curly braces, pindutin nyo lang sila, no? Kailangan sakto po yung magkaka-partner. So, from dito kay class, yung unang-unang curly braces, dapat ang ka-partner niya is yun nandito sa pinakadulo. Kay main naman, pag pinindot mo, okay, so ito naman yung ka-partner niya. Ganun din sa method natin na if sample 1. Kaya ito yung ka-partner niya. And supposedly, ganun din dapat kay if. So, mula po dito sa opening curly braces natin, and before mag-close, ito po yung tinatawag nating body. Okay, so, if or block, no, yung ating code. So, ginagamit lang talaga natin to or nire-require talaga tayo ni Java gumamit ng curly braces if more than one statement na yung kailangan mo para kay if. Bakit po, no? Let's say, for example, hindi tayo naglagay ng curly braces. And gusto natin na mag-print pa ng another message. No? And then sabi natin, oh, kunyari, wow, no, galing mo naman, B. Galing mo, B, ganun. Okay, oh, kunyari yan yung nilagay natin. And nira natin siya. So, kung mapapansin ninyo, no, and kung maglalagay tayo ng input, okay, let's say naglagay tayo ng input, 80. Okay, so tama naman, no, tama naman ma'am, lumabas naman po parehas, right? Pero once na maglagay tayo na hindi siya bumasa, no, na hindi nag-cut, no, let's say 30. Okay, so makita niyo po na lumabas pa rin yung wow, galing mo B. No, why? No, kasi po, ang kino-consider lang ni if na gagawin niya once na mag-true yung condition niya is yung kasunod niyang isang pirasong statement dahil hindi ka naglagay ng curly braces. No? Kapag kailangan mo, dalawang statement pataas na, no, yung gusto mong gawin niya, once na mag-true yung condition, nire-require po talaga tayo na gumamit ng curly braces. So, cut natin para hindi kayo mahirapan. Maglagay ng isang curly braces na ka-open, enter para magkaroon ng partner. Ibalik mo ngayon yung tinanggal mo. Okay, so sanayin na natin yung sarili natin na may curly braces. Pinakita ko lang kanina sa inyo na possible na walang curly braces ang isang if statement if one statement lang din yung i-execute niya. Okay, so hopefully maliwanag tayo dyan. Okay, so ngayon, no, syempre hindi lang naman ang gagawin natin is paano if umasa, no? What if dalawang decision na yung gusto kong gawin, no? What if kapag hindi siya pumasa, gusto natin na meron din siyang gawing ibang task or i-execute din na ibang statement or ibang code. So, doon naman pumapasok yung ating if-else. So, ngayon, ano naman po si if-else? So, si if-else naman po is selection statement din ni Java na ginagamit natin when we need to choose between two possible courses of action. Ibig sabihin, dalawa na yung pinagpipilian mo. Kailan ba to, no? And ano ba yung mga example? Let's say, for example, papasok ka sa school, nagising ka, no? And then, hindi ka makapag-decide, no? If maliligo ka. Ngayon, may condition ka. If malamig ang panahon, A, no? Pag nag-true, na malamig ang panahon, hindi ka maliligo. Else, ibig sabihin, kung hindi malamig ang panahon, maliligo ka. No? So, ang daming example. Let's say, for example, tatawid ka, no? And may nakita kang traffic light, no? Para sa mga pedestrian, no? Okay, so, ngayon, kung naka-go signal, no? Ibig sabihin, pwede kang tumawid. Okay, so, kung hindi siya naka-go signal, edi hindi ka pwedeng tumawid. Okay, so ibig sabihin, ginagamit natin ngayon si if-else, if possible na dalawa na yung maging course ng action ng ating code, no? Or dalawa na yung gagawin niya. Ano gagawin niya kapag nag-true? Anong gagawin niya kapag nag-false? Okay? So, pero don't get me wrong, no? Ang nai-execute lang palagi natin ay one set of statement. Ibig sabihin, pag nag-true, yun lang yung gagawin niya. Hindi niya nagagawin. Excuse me po. Okay, so, hindi niya nagagawin yun nasa false. Kapag ka naman hindi siya nag-true, let's say nag-false, hindi niya nagagawin yung statement na nasa loob ng true, ang gagawin niya na lang is kung ano yung nasa false. Okay, so,
Ganun po yung gagawin natin. And ano pa ba yung kailangan natin tandaan, no? Tandaan daw natin na it is valid, no, for a code na wala siyang else, no, yung ating if. So, kung nakita nyo naman kanina sa example natin, wala siyang else. Valid po yan. Pero, never in a million years na mangyayari na possible ka magkaroon ng else nang walang if. So, si if, kaya niya mabuhay mag-isa. Si else, hindi niya po kaya mabuhay mag-isa. So, basic structure natin, meron tayong if, and then meron din tayong else. Okay, so ngayon, dito sa ating code, no, pwede naman din natin siyang lagyan ng parenthesis. So, tulad ng sinabi ko, it is perfectly fine, no, na walang parenthesis, walang curly braces yung ating if-else, if tig-isang statement lang yung meron sila. No, pero if ever na more than one na yan, no, kailangan na natin gumamit ng curly braces. Okay, ano pa kailangan yung tandaan? Okay lang po, kahit na isang statement lang yung laman niyan and nilagyan mo ng curly braces. That's better pa nga, no? Kasi mas magiging maayos yung readability ng ating code. Okay, so bago tayo pumunta dyan, try muna natin to si if-else. Okay, so para mabilis tayo, ika-copy-paste na lang muna natin yung method. Palitan lang natin siya ng sample 2 naman. Okay, ngayon, bibigyan ko kayo ng shortcut, no, para kay if-else. Para makagawa tayo ng if-else, dito po kay NetBeans ha, kung iba yung IDE mo, again, better to check if meron ba rin silang shortcut, no? Or, para mas makabisado mo, pwede mo naman din siyang i-type, no? Ang ating syntax lang naman is, meron kang if keyword, followed by open and close parentheses, condition, no? And then, meron tayong opening curly braces, closing curly braces, else, opening and closing curly braces. So, para kay NetBeans, kung naka-NetBeans ka rin, if else, and then tab. Okay, so if else, tab. Okay, so ngayon po, since nag-tab na yan, no, meron na tayo ngayong dalawang condition. Na, so, pwede natin gawin, no, yung pinakasimple lang muna, okay, kapag si score, no, is mas mataas or equal kay 50, okay, ito po ay, congrats, you passed. No, copy ko na lang yung statement. Okay, else, pwede naman natin siyang sabihan ng, okay, better luck next time. Okay, so ngayon yung ating code, no, meron na siyang dalawang possible na action, no. Kumbaga, meron ka nang binigay sa kanyang prinogram mo siya, no, to decide, no, once na makita niya kung ano man yung input ni user. So, ano ba gagawin ng program mo based dun sa in-input ni user and based dun sa nilagay mong condition. Okay, so once na trinay natin siyang i-run, sensyahan nyo na medyo mabagal, no? Yan, para nakikita nyo yung condition. Okay, naglagay tayo ng 50. Okay, you pass, no? Kapag naglagay tayo ng mas mababa, let's say 13. Okay, so better luck next time yung ibibigay niya sa atin. Okay, again, balikan natin kung ano nga ba yung structure ni if. So, again, tignan ninyo, if meron tayong condition sa loob. Okay, yung condition natin sa loob, kailangan boolean value yung nire-return niya. Kailangan answerable by true or false. No? So, kapag siya ay nag-true, yung if, pag nag-true yung if, gagawin niya lahat ng nasa pagitan ng opening curly braces na ito. Else, ibig sabihin, once na nag-false naman yung ating condition, gagawin ko naman kung ano yung nasa loob ng kanyang body. Okay po? Maliwanag po? Okay, so yun lang po siya, no? So, let's try na i-run ulit. Pero what if, no, ang ating score na is, nilagay mo 101. Okay, so, yun pa rin yung dilemma natin kanina, no, na congrats, you passed. So, if ilalagay natin ulit yung condition kanina, and yung score natin is less than, equal to 100. Okay, so ngayon, pag nira natin siya, since nilagyan natin siya, dinagdagan natin yung ating condition, pag ginawa natin 101, saan naman po siya napunta ngayon?
No, napunta naman po siya ngayon kay else. So, ito yung isa sa mga pinakamahalagang i-keep in mind natin, no? Once na hindi mag-true yung condition, automatic po, lahat ng values na hindi pasok doon sa condition natin ay mapupunta kay else. No, kay else po siya mapupunta. Kumbaga, ito po yung magiging default na action niya if hindi mag-true yung condition natin kay if. Okay, so, paano yan, ma'am? No, paano if ayokong ganyan? Gusto ko magsasabi lang ng better luck next time if hindi talaga siya pumasa, no? And pwede nating sabihan ng invalid yung kanyang score. So, if more than one na yung ating condition, no, na gusto natin mangyari, more than one na, no? Kasi gusto na natin isipin eh, if ano ba dapat yung maging score niya? Ano ba dapat yung ating output, no? Congrats or better luck. O kaya naman dapat ay maging invalid na siya. Okay, so dito naman po pumapasok yung tinatawag nating multi-branch if, no? Ito naman po yung ating trio. Si if, si else if, and then si else. So ngayon, no, si else if, okay, another branch na po siya ni if. Kumbaga, pwede ka pa rin maglagay ng another condition, no? Ginagamit natin siya, no? Para magkaroon tayo ng several different outcomes, no? Based sa kung ano-anong condition, kung ilan nun condition yung ginamit mo. Ibig sabihin po yung else if, pwede natin siyang gamitin ng more than once, no? Pwede kang magkaroon ng maraming else if, no? Pero ano lang yung kailangan nating tandaan, no? Yung ating else if po, hindi rin po siya pwedeng mag-exist nang wala si if. So, kailangan po palaging merong if. So, if, or else, no? So, yun po palagi yung combo, no? If, else. Okay, so ano pa yung kailangan nating tandaan, no? So, yung ating syntax para kay else if nakikita nyo po is ito. Kung napansin nyo, yung else natin, siya lang po yung hindi pwedeng magkaroon ng condition. Okay, so ito po ay parang none of the above. If none of the above is true, no? If none of the conditions are true, mapupunta po siya automatic kay else. Okay, ngayon yung ating else if naman po, no? Naglalaman din po siya ng condition. No, kumbaga meron ka ng second option. No, meron kang option 1, option 2, option 3, and so on, no? Depende sa pangangailangan mo. Okay, kailangan mo lang tandaan yung ating if ladder, no, hagdan yan, no, tama, ang daming condition, condition 1, condition 2, condition 3, no, isang beses lang po tayong mag-execute. Ibig sabihin, if nag-true na yung nasa condition 2, hindi na po mangyayari na mag-print out pa yung nasa condition 1, yung nasa condition 3, or yung nasa else. Sana po maliwanag tayo doon, no? So, tandaan nyo lang palagi, isang beses lang mag-execute, no, yung ating code kahit pa marami kang condition. Kahit pa more than one condition yung nag-true, let's say hindi maayos yung pagkakagawa natin ng conditions, no? And nagkaroon ng butas, no, na more than two conditions yung nag-true dun sa input, no? Isang else if or isang if lang po ang magra-run, no? Unless magkakahiwalay yung condition mo or magkakahiwalay na if. Okay, pero hindi naman siya usually gamit, no? So, eto muna tayo na mag-focus muna tayo kay if, and else. So, try natin ayusin yung ating code. Okay, so paano na po ma'am if gusto ko magkaroon ng better luck next time? So, pwede natin siyang gawing else if, copy natin yung if, paste natin. So, meron na tayong if, and then else if. So, else if, ano ang gagawin ng ating anong condition yung ibibigay natin? So, papalitan natin yung condition natin. No, kapag ka siya ay mas mababa sa ating passing. Ay, sorry na, hindi ko pala ginamit yung ating passing dito. So, gamitin natin yung ating variable na si passing para magamit nyo siya. Okay, so, passing. Okay, and then, syempre, no, gagawin natin, kailangan yung score ay mas mataas or equal kay 0. Okay, so para ilimit lang natin na yung valid score dapat is mas mataas or equal kay 0 and then mas mababa naman sa passing.
Okay, so ang sasabihin naman natin ngayon, better luck next time. Ngayon, no, pwede tayo maglagay ng else, no? Pero kung napapansin nyo po, okay, pwedeng-pwede na walang else, no, dito sa ating condition. So, wala tayong ginamit na else, pero hindi nagkakaroon ng error yung ating program. No, so, ano yung mangyayari kapag hindi tayo naglagay ng else? Okay, nag-run tayo. Okay, and then, syempre, naglagay tayo ng passing, no, 75. Okay, you passed. Kaya pag naglagay tayo ng mas mababa, 10. Okay, so better luck next time. Ngayon, ano mangyayari pag naglagay tayo ng mas mataas or above dun sa limit natin which is 100? Kasi naglagay tayo 102. Okay, so wala tayong nakuhang output. Okay, kapag naglagay tayo ng negative, wala rin tayong nakuhang output. Okay, so para magkaroon tayo ng output, pwede natin siya lagyan ng else, no? Ibig sabihin, if hindi siya pumasa, no, hindi siya nag-congrats dahil pasado and hindi rin naman siya bagsak, no? Ano yung gusto nating mangyari? Possible na yung nilagay niyang score ay invalid. So, gawa tayo ng else. Type lang natin dito yung keyword na else. Open and close, opening curly braces, enter, para mag-close. And then, magpiprint lang tayo ng invalid input for score. Okay, so that's it, no? So, more than 2 na yung possible course of action ng ating program. So, hindi na lang siya pass or fail, kumbaga, meron na rin tayong invalid input. No, let's say, gumawa tayo ng, nira natin siya, nilagyan natin ng negative 89. So, invalid na yung input niya. Okay, kapag naman ginawa nating over 100, 120, okay, so, invalid na rin. Pagka medyo mababa, no, yung kanyang score, okay, so better luck next time. Kapag ka naman pumasa, okay, so congrats, you passed. Okay, so hopefully po malinaw tayo dito kay if, else, if, and then else. Okay, so gawa tayo ng another example, no, para maging familiar tayo kay if statement. Okay, so ano pa ba yung mga pwede natin gawing programs, no, regarding dito? Okay, paano if, ito pwede nyo siyang itry, no, pwede nyo i-pause yung video, pwede nyo siyang itry, and then kapag tapos ka na, pwede mong balikan to ulit to check kung nakuha mo nga ba yung tamang sagot or kung marehas naman yung output or parehas tayo nang naisip na solution. Okay, so meron tayong problem dito. Ang sabi, create a program that accepts an integer and determines whether the number is even or odd. Okay, so this is a challenge for you, no, to test kung talaga bang naintindihan mo, no, kung paano natin ginagamit si if, else, if, else. No, so pwede mo i-pause muna ngayon yung video and i-try. Okay, so let's say na-try mo na, no, and nasubukan mo na. If hindi mo naman siya gustong subukan and medyo nanghihina ang iyong loob, pwede naman, no, wala namang masama doon. So let's try na gawin yung solution para dito. So public tick, gawa tayo ng method para hindi magkakasama yung ating mga examples. Void, pangalanan natin itong if sample, pang ilan na ba to? 3. So, if sample 3, ngayon, syempre, kailangan natin ng scanner, system.in, hingi lang daw tayo ng input. No? So, let's say, enter a number. Okay, so, since integer naman yung kailangan natin, no, ang gagamitin natin ngayon ay si int. So, int num, kahit ano naman po yung ipangalan ninyo dyan, mahalaga lang, no, appropriate siya sa kinukuha mo. Okay, tuwagin natin si scanner dot, since int po yung ating data type para kay num, ang gagamitin nating method para kay scanner is next int. So, next int, okay, ngayon gagawa na tayo ng if else, no, or condition. So, ano nga ba pagka ganitong nagsosolve kayo ng problems, no, programming problems?
number 1 na kailangan nyo i-identify is ano ba yung mga given? Ano ba yung mga binigay na problem? Number 2, ano ba sa tingin nyo yung mga kailangan natin? So, yan. Kumuha na tayo ngayon ng number, no? Kumuha tayo ng input para kay number. No? So, huwag kayong mag-freeze, no? Na overwhelm ka agad kayo sa problem, di nyo na siya trinay. So, try nyo muna, no? After nating nakuha kung ano ba yung mga kailangan, no? Next na kailangan natin i-figure out, no, is yung solution. Kung mayroong binigay na formula, yun yung gagamitin natin. If wala, no, isipin natin, ano ba yung pinaka-common or pinaka-distinct trait ng isang even number? No? Di ba ito yung, ang isang even number divisible by 2? Okay, tama? Okay, so from that, no, from that idea, dun tayo magbe-base kung paano natin isa-solve yung problem. So, pwede natin gawin, gumawa tayo ng if-else, tab. Okay, and then, isipin natin, paano ko ba ma-divide by 2 si Nam? No? Para makita ko kung divisible ba siya by 2. Kaya pwede ka naman magmano-mano. Pwede mo siyang i-divide by 2 and then check mo if merong remainder. Pero wag natin kalimutan na meron tayong arithmetic operator na modulus or modulo na pwede din natin gamitin. So, Nam, modulo 2. Okay? Kapag ganito po, nakita nyo po nagkaroon tayo ng error. Why? No? Kasi answerable by true or false ba yung nilagay natin sa Boolean expression? The modulo 2, sumasagot po ba siya sa true or false? Okay, so hindi po. Tama? Kasi ang ibabalik niyan is yung remainder. Tandaan natin na si modulo, ang binabalik niya sa atin, ang nire-return niya is yung remainder. Ibig sabihin, let's say si Nam, ang nilagay kong value para sa kanya is 20, modulo 2, ibig sabihin, 20 divide by 2. And then, ang ibabalik niya is kung merong remainder or wala. So, since 20 divide by 2 is 10, remainder 0, ang ibinalik po sa atin ng modulo 2 ay 0. Which is hindi po Boolean value. So, ano ang next natin gagawin? So, since alam natin na yung number dapat ay divisible by 2, kaya ngayon, alam natin na dapat pag dinivide natin sa 2 ang isang even number, wala siyang remainder. No? So, ibig sabihin, pwede natin itong isulat as num modulo 2 is equals to 0. Okay, so ngayon, wala ng error. No? Kasi yung num modulo 2 is equals to 0 is a Boolean expression na. No? Nagre-return na siya ng Boolean value. Okay, so simple lang, no? Kapag ka nag-true, no, wala siyang remainder, ibig sabihin lang yung number ay even, no? The number is, sige, ayusin natin. That is an even number. Okay, else, no, kapag meron siyang remainder, no, any number na dinivide naman natin by 2, possible lang na makakuha tayo ng dalawang klase ng remainder, either 0 or 1. Kung hindi siya 0, obviously, may remainder siya ng 1, ibig sabihin siya po ay isang, yes, odd number, no? Okay, so odd number. So, try natin siyang i-run. Copy natin, puntahan natin si main. Run natin. Okay, so dito ko lang sa taas para nakikita niyo yung condition. Let's say, naglagay ako ng 59. So, that is an odd number. Tama. No, pag dinivide natin yan sa 2, syempre, hindi siya divisible by 2. So, 26. So, that is an even number. So, gamit yung ating if-else, no, nagawa natin yung program natin na nakakapag-determine na siya if yung number by true or false, even or odd. No, so, dito naman sa ating print method, pwede nyo itong gawing print para mas malinis yung output natin. Okay, so once na niran natin siya, kung makikita nyo, dito na tayo magta-type, no, sa tabi, sa same line. Always remember, if print method, nasa same line. Pag print ln, nasa new line or nasa next line. So, kunyari 58. So, that is an even number. So, hopefully po naintindihan natin and nagets natin yung example. Check ko lang if nagre-record. Okay, so, okay naman. No, nag-record pa naman ako. Okay, so,
wala naman siguro tayong questions regarding dito kay if else, no? Pwede pa ako magbigay ng another challenge, another example para sa'yo. Okay? So, pwede mo ulit i-pause yung video and i-try. So, gawa tayo, no? Create a program that accepts 3 integers. Okay. The program should return the largest number. Yan. So, the largest number. Okay, so simple lang gagawin natin. Create daw a program that accept 3 integers. And then, kailangan i-return ng program natin kung aling number ba yung pinakamalaki. No? Which number is the largest number. Okay, so gawin natin yan. No? Try natin siya gamit si if else. So, pwedeng i-pause mo muna itong video, i-try mo, and then balikan mo ko. Okay. So, let's say, bumalik ka na, no? Nandito ka na ulit. So, hello ulit, no? Okay, so, i-try natin siyang gawin. So, gawa tayo ng panibagong method para hindi magkakasama. Okay, pwede nyo palitan ng pangalan yung method nyo. Nasa sa inyo yan. Pero para hindi na ako malito, pare-parehas lang muna na pangalan. Iba-iba lang yung number. Okay, so, syempre, kailangan ulit natin to. Mag-copy-paste na lang tayo para mabilis tayo. No? IT tayo, dapat mabilis tayong mag-copy-paste. Okay, enter. Bigyan natin siya ng instruction. So, enter 3 numbers. Okay, gawin natin para mas malinaw, 3 integer. Okay, so ito, gawin natin ng 1. Okay, copy natin ng 3 beses. Palitan natin ang pangalan, 2 and 3. Okay, so ngayon nakakuha na tayo ng input. No? Meron na tayong int num1, int num2, and int num3. So, nakuha na natin yung unang gustong ipagawa ng program. Accepts 3 integers. Next, no, gagawa naman tayo. Paano niya makukuha kung sino yung largest? So, gawa tayo ng bagong variable na mag-hold, no, kung sino yung largest. So, ito pwedeng hindi nyo naman to gawin. Pwedeng direkta na sa print. Pero, no, mas okay. If meron, in case na kailanganin natin yung variable na largest, no, mas okay if nakalagay siya sa panibagong variable. Next, gawa tayo ng if else. Okay, so if, paano ba natin masasabi na si num1 yung pinakamalaking number? So, pag-isip mo, no, para maging siya yung pinakamalaking number, kailangan mas malaki siya kay num2, and at the same time, kailangan mas malaki rin siya kay num3. Tama? Okay, so yun lang yung gagawin nating expression. Boolean expression. So, if si num1 is greater than, pwede natin i-equal din to. Kasi kahit naman anong number yan, no, kahit naman, kunyari, let's say, is 89, 89, 50. Okay, so, parehas lang silang 89, yun lang naman yung nire-return natin. So, hindi naman natin siya ira-rank or what. So, num1 is greater than num2, and kailangan si num1 ay mas malaki rin kay num3. Kung si num1 ay mas malaki kay num2, at si num1 ay mas malaki kay num3, therefore, no, yung ating largest ay equals lang kay num1. No? Yung ating largest number ay si num1. Okay, ngayon, tatlo sila. Tama? So, kailangan din natin i-check. No? Paano naman if si num2 naman yung largest? So, ibig sabihin kailangan kung si num2 mas malaki kay num1 at si num2 mas malaki kay num3, ibig sabihin ang largest naman ay si num2. Pwede nyo itong i-copy, Control C, no? And then dito natin sa else i-paste para may else if tayo ngayon, no? So, kapag ka naman si num2 mas malaki kay num1 and si num2 ay mas malaki kay num3, ibig sabihin ang largest ay si num2. Else, no, kung hindi si num1 at hindi si num2 yung largest, ibig sabihin ang largest natin ay si num3. Okay, so ganun lang, no? Ibig sabihin, chinecheck lang natin, no? Okay, ngayon, since gusto natin na i-out to, no, i-print out to, isa-out na lang natin ngayon si largest. So, largest
Okay, and then add natin si largest. Okay, so ngayon, nakadepende na po sa conditions na ginawa natin kung sino yung gagawin nating largest number. Okay, so ano yung important reminders, no, pagdating, no, sa pag-create ng, paglalagay ng mga variables, no. Let's say, for example, ang ginawa mo, no, dito mo sa loob siya, dito natin siya sa loob. Yan. Let's say, for example, sa loob natin siya dineclare. Pansinin niyo po na nagkaroon tayo ng error kay largest. Kasi ibig sabihin, nung dineclare mo siya dito sa loob, pag sinabi nating declaration, no, nandiyan yung data type, nandiyan yung identifier, no? And then, pwedeng may value, pwedeng wala. So, kung dito natin siya dineclare sa loob ng if-else, ibig sabihin po niyan, exclusive lang yung variable na magamit sa loob din mismo nitong block na to, nitong block of code na to. So, once na trinay natin dineclare si largest sa loob, nakita nyo hindi natin siya magagamit sa labas ng ating if-else. Ibig sabihin, no, it's better po na kapag gagawa tayo ng mga variables, lahat po dapat ay i-declare na natin sa labas, no, para hindi tayo magkaroon ng problem. Katulad ng ginawa natin kanina. Okay, so, dineclare natin si largest sa labas. Okay, dito binigyan natin siya ng value. Okay, so, declaration of variable largest. Okay, so dineclare natin siya sa labas para pwede natin siyang magamit sa labas ng ating if-else. So, i-keep in mind natin yan. Okay po? Ay, so, before natin tong i-end, no, pagbigay pa tayo ng another example naman ng else if with more than one else if naman. So, let's say, for example, no, marami kang conditions, no, ano pa yung mga possible na pwede natin makuha yan. Let's say, for example, gumagawa tayo ng age bracket. Okay, so, meron tayong 0 to 1, no, ikaw ay infant. Ito, hindi ko to sigurado, no, pwede ko yung tumingin sa net kung nag-aalinlangan kayo. Pero ito ay for example lang naman. No? For example lang po. Walang magagalit. Okay? For example lang. Okay, so 2 to 12, ikaw ay child. Okay, 13 to 17, ikaw ay adolescent. Okay, 18 to 64, ikaw ay adult. No, and 65 and above, ikaw ay senior. Okay, so let's say ito yung pagbabasihan nating bracket. No? Gagawa daw tayo ng program na nagde-determine if saang age bracket ba kabilang yung user once na nagbigay siya ng input na which is yung kanyang age. Okay, so again, pwede mong i-pause yung video, pwede mo siyang i-try, and then balik ka sa akin. Okay? So, let's say bumalik ka na, no? Public static void. Okay, sample 5 na tayo. Alright, no? So, ito na siya. So, next, syempre, kailangan din natin ng scanner kasi kailangan user input. Okay, system.in. Okay, next, no? Hingi tayo ng age. Okay, enter your age. Enter your age. Okay, print lang. Huli natin si age. Request natin kay scanner. That. Okay, next int, no? Since int lang naman yung kukunin natin. Okay, next, no? Ano na yung gagawin natin? Ngayon, gagawa na tayo ng conditions. No? Gagawa na tayo ng bracket, no? Ng age bracket. Okay, so gamit tayo ng if-else. Meron na tayong if-else. Okay, ngayon, maraming approach para isolve itong problem na ito. One is, ilimit na natin kung ano ba yung mga invalid na age. Let's say, for example, negative numbers or 100 pataas. No, kasi yung 65 ay, ilimit na lang natin siya hanggang 100. Okay, so, pwede natin gawin yon. No? Pwede rin naman na mag-start tayo kay infant, and then hanggang kay senior, and then yung else natin ay magiging invalid. So, unahin natin yung una kong sinabi. So, pwede natin i-rule out kaagad kung sino yung mga
data na invalid. So, kapag yung age niya is greater than 100, so ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag pataas ng 100 or, no, pababa naman ng 0. Okay, so ibig sabihin, kung titignan niyo yan, 100 pataas, up, no? 0 pababa, down. So, hindi yung nasa gitna yung kinukuha natin. Ang kinukuha natin is palayo. So, ang ginamit nating logical operator dyan ay OR. Logical OR. Why? No? Wala naman po kasing number na greater than 100 and at the same time, less than 0. So, wala kang makikitang number na ganun, no? Mas mataas sa 100, tapos 0, no? Mas mababa sa 0. So, kapag ka ganun, no, hindi magto-true yung condition natin kung gagamitan mo siya ng logical AND. So, better to use yung ating logical OR. Okay, so, kapag dito siya pumasok, sasabihin lang natin, invalid input for age. Okay, so, invalid yan, no? Next, pwede na tayong mag-create ng another conditions pa. Okay, so, pwede tayong gumawa ng else if. Okay, so else if, no, kapag yung age ay greater than equals to 65, ibig sabihin siya ay a senior, no? You are a senior. Okay, next, no, pwede nyo na lang yan i-copy-paste para mas mabilis. Okay, kapag ka naman greater than 17, no? Ay, sorry, greater than 18, no? Kapag ka naman greater than or equals to 18, siya naman ay adult. No, syempre, ipipaste na lang natin para mabilis kayong mag-code. Okay, and then, syempre, kapag ka siya naman ay greater than equals to 13, no, siya naman ay adolescent. Okay, and then, kapag ka naman ay greater than or equals to 2, siya naman ay isang child, no? Ay, ayusin na natin yung mga, ano natin. Okay, so, meron na tayong senior, adult, no, adolescent, child, and then last natin is si infant. So, pwede na tayong mag-else dito. No? Kasi kung hindi siya mas mataas sa 2, hindi rin naman siya greater than 0, ibig sabihin siya ay infant. No? You are an infant. Okay, so that's it, no? Para dito sa problem na magdidetermine ng age bracket ni sir. So, kung hindi siya, bakit po ganito yung ginawa natin, no? Hindi pataas, no? Nag-start tayo sa malaki para hindi tayo gumawa ng range, no? Ibig sabihin, kapag ka greater than or equals to 65, pasok ka agad siya sa senior. Kapag ka naman greater than equals to 18, pasok siya sa adult, no? Pababa yung tingin natin. Kasi kapag kainin na natin yung greater than equals to 2, no? Kapag naglagay ka ng 65, ng 18, ng 13, papasok ka agad siya na greater than equals to 2. Tama po? Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng problem. So, i-test muna natin to bago ko ipakita sa inyo. Ano ba yung tinutukoy ko? Okay, 5. Yan. So, sample 5. So, run natin. Okay, unahin natin yung mga invalid na output. So, kapag ka negative, okay, so invalid output. Kapag ka naman mas malaki sa 100, okay, so invalid output. Ngayon, check natin si infant. No? Si infant daw ay 0 hanggang 1. So, infant. Pag nag 2 years old na siya, okay, dapat siya na ay child. Okay? So, hanggang 12, no? Siya ay child. So, child siya. Okay, kapag ka naman siya ay nag-13, adolescent. Okay, 17, adolescent pa rin. No? Magiging adult siya once na nag-turn siya 18. Okay, so adult. Okay, so hanggang saan yung adult? No, hanggang 64. So, adult. Once na nag-65 na, okay, so senior na siya, hanggang 100. Okay, pwede nyo rin i-try yung mga values na nasa gitna ng bracket na ginawa natin, no? Pero sa ngayon, pinakita ko lang, no, kung paano natin mabilisang na-check yung mga
conditions natin. So, kung wala kang nakitang mali, no, tama lahat ng nilagay mong input, that's good, no? Ibig sabihin, okay lahat yung condition natin. So, another way na, balikan muna natin yung sinasabi ko. What if inuna natin tong si age is greater than equals to 2? Let's say, for example, ikakat ko lang ha, para makita lang ninyo, example lang kahit wag mo lang sabayan, para hindi masira yung code mo. Let's say, inuna ko, age is greater than equals to 2. Hindi run natin. So, kahit na anong ilagay kong value as long as greater than equals to 2, let's say, 65, no? Dapat ang lalabas dito ay senior, no? So, child pa rin yung lumabas. No? Why? Kasi nga po tulad ng sinabi ko sa inyo sa if-else ladder natin, no? If-else if ladder natin, once na may mag-true condition, ignore na po yung mga nasa ilalim. Ibig sabihin, hindi na po nila yan i-check. Hindi na po i-check ng program natin kung baka nagkamali ka lang or baka naman may another condition pa na magto-true. So, isa lang. Pag nag-true na siya doon sa isa, yun na yun. Yun po i-keep natin yan sa mind natin na isang beses lang mag-execute yung ating program. So, nung nag-true siya dito sa equals greater than equals to 2, print out yan na kaagad na child. So, nagkaroon ng mali yung ating conditions. So, flaw yung ating logic. Okay, so balik lang natin siya. Okay, so kaya inuna natin yung mataas, pababa. So, ma'am, paano if hindi ganyan yung gusto kong process, no? Ma'am, paano if gusto ko mauna talaga tong gawin si infant? So, another way, no, to approach this problem is, ganun nga, no, unahin muna natin yung mababa. Pero, kung gagawin natin yun, kailangan natin mag-set ng range. Ibig sabihin, from 2 years old up to anong age? Bago mo siya maklasify as child. No, kasi nga kung hindi mo gagawin yun, hindi mo lalagyan siya ng range, pag nag-true sa kanya yung condition, yun na yung i-execute. So, try natin. No, paano ba yung sinasabi ni ma'am na approach? Okay, so another way to solve this, mag-start tayo kay. Okay, so burahin ko lang para hindi kayo maguluhan. So, if, okay, unahin natin yung mababa. So, kapag si age ay greater than equals to 0, no? And, no, age ay greater than equals to 1. Ibig sabihin, 0 to 1, less than equals to 1, no? So, 0 hanggang 1 lang. So, ito ay infant. You are an infant. Okay, pwede mo rin naman gawin dito if age is equals to 0 and or age is equals to 1, no? Kaso nga lang, mahirapan kang filter out yung invalid. So, ganito na yung gagawin natin. So, sundan nyo lang yung bracket ko, no? Sundan nyo lang yung range ko. Okay, copy natin. Else if, no? Kapag naman yung ating age ay 2, hanggang saan nga ba ulit yung ating child, no? Hanggang 12. So, dapat age is greater than equals to 2 and age is less than equals to 12. So, kung ayaw mo, hindi ka mahilig gumamit ng equals, pwede mo naman ito i-modify. Pwede natin gawin greater than 1 and age is less than 13. Okay, so that's another way of writing condition, no? So, nasa sa inyo po iyan, no? Kayo ang bahala, kayo ang masusunod. As long as yung condition mo is magre-return ng true doon sa tamang bracket, no? Sa gusto mong mangyari. Kung mali, no, ibig sabihin, kailangan mo i-adjust yung condition. Okay, so ako mas madali ko kasing nakikita kapag ka equals na yung nakalagay. So, mas madali nating ma-check yung bracket, 2 to 12. So, 2 to 12, and then 13 to 17. Same process lang sa katulad kanina, kung ano yung ginawa natin. 13 to 17. Okay, adolescent. Okay, and then, syempre, meron din tayong 18 to 64 para sa adult. Okay, and then, syempre, meron din tayong 65 to 100 para naman sa senior.
Okay, so you are an infant, child, adolescent, adult, senior, else. Ngayon, pwede na tayong mag-else dito. Hindi mo na kailangan gumawa ng condition para sa invalid na age. Kasi kung hindi siya pasok no, sa greater than 0 hanggang 100, ibig sabihin, possible na mas mataas yan sa 100 or yung in-input niya ay mas mababa sa 100. So, dito na natin isa-south. Invalid input for age. Okay, so pwede na natin tong i-run. So, tuwagin ko lang. Okay, para makita natin yung mga conditions. Run natin. Check lang natin if same output lang ba yung makukuha natin sa ganitong approach. Yan, so 0 hanggang 1 infant. Okay, 2 hanggang 12. Okay, and then 13 to 17, adolescent. Okay, and then syempre meron tayong 18. And then syempre meron tayong 65 to 100. Okay, so far wala pa naman tayo nakikitang problema. No, ngayon try natin maglagay ng negative. Okay, so invalid input. Kapag ka naman naglagay tayo ng mas malaki sa 100, let's say ginawa mo 1,000. Okay, so invalid input. No, so that's another way of writing conditions para sa ating else if. So kayo no, give it a try, no. Tingnan niyo kung saan kayo mas magiging sanay, kung paano niyo ba siya gustong i-try. So dito ko muna ipuputulin, no, yung video para sa if statements. No, next video meron pa tayong shorthand if else, meron pa tayong nested if, and of course, we have our switch, no, and switch. So, dito ko muna puputulin yung ating selection statement and see you sa next video. Okay, so thank you sa panonood and try, no, and pwede pa kayong humanap ng mga ibang problems na ginagamitan ng if statement. So, yun lang.